Arestado sa isang visa consultancy office sa Maynila ang mga nagpapanggap na operatiba ng PAOK. Nangikil umano sila ng aabot sa 1 milyong piso kapalit ng pagpapalaya sa nahuling dayuhang POGO workers. May mga Philippine passport ding kinumpiska. Nakatutok si Salima Refran. Ano to? Hindi ko po yan. Hindi, Hindi ko po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako ina-accept. Wala kami Nang tanggapin ng mga target ang marked money, pinasok ng mga operatiba ng PAOK, PNP, CIDG at AFP ang travel at visa consultancy office na ito sa Intramuros, Maynila kagabi. Nagpapakilala raw sila bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI at nangangakong mapapalaya ang mga naarestong foreign POGO worker kapalit ng ₱1 milyong halaga. Kaya rin daw nilang magtanggal ng pangalan sa mga deportation list at maging sa blacklist ng BI. Ang Pinay na si Era, di niya tunay na pangalan, kumagat sa alok na 1.1 million pesos kapalit ang umano'y pagpapalaya sa kanyang fiancé na Chinese. Isinangla pa nga raw ng mga magulang ng kanyang fiancé ang kanilang bahay sa China para lang makapagbayad. Pero kinapos siya at dahil sa stress, nakunan. Magkano po yung nabigay niyo ng total? 900 po. 900,000. Oo. Tapos, anong nangyari? Nag-aalala din po ako sa parents ng fiancé ko po kasi isang buwan lang po yung binigay sa kanila na palugit doon sa sinanla nilang bahay. 1.1 million pesos rin ang hininging bayad ng mga suspect kay Nice para mapalaya at di ma-deport ang asawang naaresto sa raid sa Parañaque. Pero ang problema, hindi ang PAOK, kundi BI ang nakaaresto sa kanya. Hintayin daw kasi si PAOK naman daw ang nag-ano sa asawa ko, hawak daw ng PAOK, kaya wala daw ko pag-alala. Siyempre naniwala na din ako. Blacklisted at banned na ang babaeng suspect sa Bureau of Immigration dahil sa mga illegal na transaksyon. Napansin din po namin na medyo naglipa na sa social media yung mga offers ng iba't ibang agency. Visa consultancy firm raw ang opisinang ito, pero nag-o-offer daw sila ng extra service. Yan ay pagsasaayos ng iba't ibang mga dokumento para sa mga banyaga. Nakita dito ang iba't ibang mga dokumento, mga passports at mga alien certificates of registration. Ang lahat ng ito iproproseso ng mga otoridad para sa kasong inihahanda sa mga nahuling suspect. May mga nakuha ring birth certificates at marriage certificates mula sa PSA, PNP at NBI clearance, pati LTO driver's license. Pero mas nakababahala raw ang nakuhang Philippine passport na dayuhan ang muka pero Pinoy na ang pangalan. There were names na pumirma. Iba-ibang agencies. So kailangan ang investigasyon na gagawin dito is from the agencies concerned. Like ito PSA, LTO, we have DOLE, and the immigration. Definitely, they can go inside and out dun sa mga offices na yun. They can move around. Dahil nga may mga ID sila, talagang empleyado sila ng agency na yan. Nahaharap ang dalawang arestado sa patong-patong na reklamong robbery, extortion, usurpation of person in authority, estafa at grave coercion. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.